Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal munang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating good news ngayong araw, isang grand at graceful offering ang eksklusibong ipinasilip ng Ballet Manila, tampok ang kanilang Pearl Year Anniversary production na Swan Lake. Kasama rin ang iyo pang international talents. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Dustin Bayog. Ipinasilip na ng Ballet Manila ang glimpse ng much-awaited performance sa Swan Lake na magsisimula sa May 30 hanggang June 1 ngayon taon. Ang mga dapat abangan ng ballet fans and enthusiasts bilang bahagi ng Pearl Year Anniversary ng Ballet Manila. Alamin sa report na ito. Matagumpay na idinaos ng Ballet Manila ang press launch dito sa Aliw Theater para sa kanilang inihandang production ng classical ballet na Swan Lake, tampok ang ilang national at international ballet performers. Pinangunahan ni prima ballerina, artist director at CEO ng Ballet Manila na si Miss Lisa Macua Elizalde ang press launch kung saan pinasilip ang excerpt ng 5 acts ng naturang classical ballet. Para sa prima ballerina, sinisimbolo ng Swan Lake ang full recovery at arrival ng Ballet Manila matapos ang ilang taon ng pandemic at bilang bahagi ng kanilang Pearl Year Anniversary. When I was planning the Pearl Year last year, I asked myself, what classical ballet do I program for the Pearl Year that signifies that Ballet Manila has truly recovered and has truly arrived after the pandemic? And hands down, it was Swan Lake. If the company can do Swan Lake in its Pearl Year, it means that we have truly recovered and arrived. Iikot ang kwento ng Swan Lake sa pag-ibigan ng prinsipeng si Siegfried at prinsesang si Odette na hadlangan ng mga karakter na mag-amang sina Odile na siyang Black Swan at ang ama nito na si Von Rothbart. Kasali rin sa press launch ang international performers kung saan gagampanan ng principal dancer na si Esteban Hernandez at soloist na si Catherine Barkman na parehong mula sa San Francisco Ballet, ang dalawang main roles para sa 8 p.m. schedule ng May 30 at 5 p.m. schedule ng May 31 at June 1, 2025. Magsisilbing matinee performance naman sina San Francisco Ballet artist na si Nathaniel Remez at principal dancer ng Ballet Manila na si Abigail Oliverio para naman sa schedule ng 1 o'clock p.m. ng May 31 at June 1. Kaugnay nito, sinabi rin ni Miss Macua Elizalde na mahaba ang kanilang naging preparasyon para sa Swan Lake production at pinagpapasalamat ito ang technology upang mapadali ang pagtuturo sa mga international artists na sa May 23 pa darating sa bansa para sa all-in rehearsal. Dagdag dito ay malaki rin ang naging papel ng buong production team upang masiguro na handang-handa sila pagdating ng May 30 na tiyak ay hindi dapat palampasin ng mga manonood. I think the key here really is that I have a really special and very effective team, not just dancers, but the whole production team of, costume makers, production designers, set designers, and everything else. So I get the job done in the studio with my team, and then everything else follows really quickly, hopefully not just hopefully, but I know that when our guest dancers arrive on May 23, everything is going to be ready and they're literally just going to dive into the lake.
Samantala, inanunsyo rin ng prima ballerina ang August performance na Don Quixote, kung saan bibida ang dalawang international ballet performers na sina Kim Kimi na gaganap bilang Basilio at si Renata Shakirova bilang si Kitri na gaganapin din sa Aliw Theater. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling bumida ang talentong Pilipino abroad matapos gumawa ng kasaysayan ng isang Filipino-American composer at percussionist bilang kauna-unahang Phil-Am na nanalo ng 2025 Pulitzer Prize for Music. Pinarangalan siya para sa kanyang komposisyong Sky Islands, isang makabago akdang musikal na hango sa mga gubat at kabundukan ng Pilipinas. Sama-sama natin siyang kilalanin sa report ni Arnold Herrera. Gumawa ng kasaysayan ng Filipina-American composer at percussionist na si Sosie Ibarra bilang kauna-unahang Phil-Am na nakatanggap ng 2025 Pulitzer Prize for Music. Pinarangalan si Ibarra para sa kanyang komposisyong Sky Islands, isang malawak at makabuluhang akdang musikal na inspired mula sa mga gubat kabundukan sa Pilipinas. Ibinida ang kanyang gawa sa Asia Society sa New York noong 2024 na naglalaman ng kulintang rhythms, bamboo percussion at melodiyang nagpupugay sa mga ancestral at makabagong tradisyon. Sa kanilang citation, binigyan papuri ng Pulitzer jury ang Sky Islands bilang isang akdang challenging the notion of the compositional voice na kinabiliban dahil sa pagsasanib ng indigenous music at modern classical elements. Pero maliban sa kanyang musika, kilala din si Ibarra sa kanyang advocacy sa cultural preservation. Siya ang co-founder ng Song of the Bird King, isang plataforma na nakikipagtulungan sa mga katutubong komunidad para dokumentuhin at ipalaganap ang kanilang musika at kaalamang ekolohikal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman po para sa mga college student dahil magbubukas ng aplikasyon para sa Government Internship Program with Allowance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito raw po ay para sa kabatang estudyante na nagnanais magkaroon ng hands-on experience sa pamahalaan at kumita habang nag-aaral. Ang mga dapat ninyong malaman sa report ni Rovic Manuel. Magbubukas ang aplikasyon para sa Government Internship Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula May 19 hanggang May 21. Yan ang kinumpirma ng tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Erin Dumlao sa publiko. Ang GIP ay bahagi ng Kabataan 2000 program ng gobyerno na nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang mag-aaral na magkaroon ng hands-on experience sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aniya, ito ay pagkakataon para matuto ang mga college student ng mga life skill sa trabaho at kumita upang makatulong sa kanilang gastusin sa paaralan. Magkakaroon ng 75 slots para sa bawat DSWD field office habang 35 slots naman ay para sa central office sa Batasan Road, Quezon City. Bukas ang aplikasyon sa mga college student na may edad 18 hanggang 25. Dapat, ang buwanang kita ng pamilya ng aplikante ay hindi lalampas sa latest regional poverty threshold ng Philippine Statistics Authority o PSA. Makatatanggap naman ang bawat mapipiling intern ng allowance na katumbas ng 75% ng regional minimum wage noong November 2022 kapalit ng 30 araw na serbisyo. Ipinaliwanag ni Assistant Secretary Dumlao na ipatutupad ang programa sa summer break upang maging produktibo ang panahon ng mga estudyante. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang isang malaking proyekto mula sa South Korea na nakatutok sa pagbabawas ng methane emissions sa Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Maglalaan ng $20 million sa pondo para maitaguyod ang ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation Project. Ang mga detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja.
Naglungsad ang South Korea ng isang $20 million green project na layuning tulungan ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya na bawasan ang methane emissions. Lumipad patungong Maynila si Lee Jang-kun, sole envoy to the ASEAN, upang itaguyod ang ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation Project. Tinutukoy ng proyekto ang kahalagahan ng kooperasyon sa paglaban sa climate change, lalo na sa pagpapababa ng methane na isang malakas na uri ng greenhouse gas. Iginiit ni Lee na ang Pilipinas ang isa sa mga kauna-unahang bansa sa ASEAN na makikinabang sa nasabing proyekto na may layuning itaas ang kaalaman at pagkilos kontra methane emissions. Binigyang diin ni Lee na ang methane ay 28 hanggang 80 times na mas makapangyarihan kaysa sa carbon dioxide pagdating sa pagpapainit ng mundo, subalit kulang pa ang kaalaman tungkol dito sa rehiyon. Sa pamamagitan ng AKCCM project, naglalaan ang Korea ng malaking pondo at teknikal na tulong para sa mga inisyatibang pangkapaligiran sa Pilipinas at kalakhan ng ASEAN region. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprubahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggamit ng isang uri ng plastic bottle waste upang mas magbigay tibay sa mga isinasagawang national project. Asahan pa raw na mas maraming pulisiya ang ipatutupad ng kagawaran upang isulong ang sustainable at innovative construction. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayo. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggamit ng boteng plastic bilang isang additive na layong mas mapatibay at mapahabang durabilidad ng mga pabansang kalsada na pinapatungan ng asfalto. Ito ay kasunod na pinirmahan ng Department Order ng DPWH Secretary na si Manuel Bonoan para sa paggamit ng polyethylene terephthalate o PET plastic bottle waste sa mga isasagawang national roads. Ang naturang hakbang ay bahagi ng 2024 initiative sa paggamit ng low density na PET plastic bag waste sa mga construction ng mga kalsada, nakabilang sa hangarin ng pamahalaan sa pagbuo ng mga resilient at sustainable na proyekto. Magiging bahagi na ito ng iba pang proyekto na bubuuin ng DPWH, kabilang Unified Project Management Office Clusters at ang District Engineering Offices sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay ang katatapos lang na leg 2 ng Sunny Barley's Trilogy Run Asia sa Maynila na nilahukan ng mahigit 11,000 runners. At isa nga sa mga nagpakitang gilas dito, ang national athlete na si Richard Solanio na nanguna sa 21K category. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Tinapos ni Richard Solanio ang kanyang 21K run sa loob ng 1 oras, 9 minuto at 40 segundo upang lamangan ng 3 segundo si Edward Flores at magwagi sa leg 2 ng Sunny Barley Trilogy Run Asia na ginanap sa Mall of Asia Arena Complex. Naitala naman ni Flores ang oras na 1 hour, 9 minutes and 47 seconds, habang pumangatlo si Edsel Moral sa Men's Division sa oras na 1 hour, 10 minutes and 29 seconds sa pagpapatuloy ng ika-15 year na selebrasyon ng Run Rio. Samantala, si Erica Nicole Burgos ang nanguna sa Women's Division sa 21K race matapos magtala ng 1 hour, 28 minutes and 45 seconds. Sinundan siya ni Maricar Camacho na may 1 hour, 30 minutes and 20 seconds at April Rose Diaz na may 1 hour, 35 minutes and 11 seconds. Umabot sa mahigit 11,000 runners ang nakilahok sa ikalawang leg ng kilalang running series, kung saan mahigit 5,000 sa kanila ang sumali sa 21K category. Inaasahang mas lalakas pa ang turnout para sa Leg 3 na gaganapin sa Maynila sa July 13. Ilang syudad tulad ng Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro at Davao ang sasalang din bago ang national final sa November 9. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ng Vatican ang elevation ng Diocesan Shrine and Parish of St. Paul of the Cross sa Marikina City bilang minor basilica. Ito na ang isa sa mga simbahang binigyang pagkilala sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pope Leo XIV. Narito ang report ni James Galangio. Kikilalanin na bilang isang minor basilica ang simbahan ng St. Paul of the Cross sa Marikina City. Yan ay matapos aprubahan ng Vatican ang petisyon ni Bishop Ruperto Cruz Santos ng Antipolo. Ito na ang magiging kauna-unahang simbahan sa bansa na ginawaran na naturang titulo sa ilalim ng pamumuno ni Pope Leo XIV. Bagamat taong 2024 o panahon pa ni late Pope Francis ipinasang naturang petisyon, 5 araw naman matapos ang pagkakaluklok kay Pope Leo XIV ay nailabas na ang dekree na siyang nagpapatibay sa nasabing titulo. Ayon kay Bishop Santos, naway maging isang tahanan ng panalangin at pagbabagong loob para sa mga mananampalatayang nagdarasal at nagsisimba sa nasabing simbahan.
Itinatag ng simbahan ng St. Paul of the Cross noong 1975 ng mga Passionist priest o isang kongregasyon ng mga pari na may malalim na deboto sa pasyon ng Panginoong Jesus. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good vibes naman ang hatid ng 70-year-old na lola na ito matapos niyang matagumpay na narating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo. Pero ang hiking na yan mayroong twist dahil imbes na karaniwang hiking gear ay nagbihis pa po siya ng Filipiniana at kwintas na perla sa tuktok ng bundok. Kilalanin si Lola Leticia sa report ni Rose Babiera. Umani ng papuri ang 70 anyos na lola na si Leticia Sobebe matapos niyang matagumpay na maakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo. May taas na halos 3,000 metro above sea level. Isa ang Mount Apo sa mga paboritong destinasyon ng mga mountain climbers sa bansa. At tulad ng maraming Pilipinong mahilig sa hiking, ito rin ang pangunahing goal ni Lola Leticia. Pero nag-viral si Lola hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi pati na rin sa kanyang kakaibang hiking style. Habang nasa tuktok ng Mount Apo, pinalitan niya ang kanyang hiking gear at nagbihis ng matingkad na kulay rosas na Filipiniana. Suot ang isang kwintas na perlas sa leeg at masayang nag-post sa mga larawan. Matatagpuan ang Mount Apo sa Mindanao sa dulo ng Davao at North Cotabato. Ayon sa Trail Ventures, ang Mount Apo ay may difficulty level na 7 hanggang 10 at karaniwan na tumatagal ng 3 araw bago marating ang tuktok nito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakamit ang football field ng Rizal Memorial Sports Complex ang pinakamataas na pagkilala mula sa FIFA matapos itong ma-certify bilang FIFA Quality Pro. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan. Nagbabalik po si Millie Borja. Nakamit ng football field ng Rizal Memorial Sports Complex ang pinakamataas na pagkilala mula sa International Federation of Association Football o FIFA matapos itong ma-certify bilang FIFA Quality Pro. Ang anunsyo ay sabay na ginawa ng Philippine Sports Commission at ng Esports International, ang kinilalang eksperto sa pagbuo ng FIFA Certified Field sa bansa, sa isang session ng Philippine Sports Writer Association Forum. Ang FIFA Quality Pro ang pinakamataas na antas sa FIFA Quality Program na nagpapatunay na ang isang artificial na field ay pasado sa mahigpit na batayan ng performance, safety, accuracy at durability. Ang ganitong uri ng field ay maaaring gamitin sa mga profesional at international na football matches. Isang malaking replika ng certificate ang iginawad ng esports sa PSC bilang pagkilala sa tagumpay ng project. Ang FIFA Quality Pro Certificate ay may validity ng 1 taon, habang ang FIFA Quality Certificate naman ay may 3 taong validity. Bilang bahagi ng serbisyo, magkakaloob ang esports ng 1 taong libreng maintenance para sa football field at nagbigay din ng mga kagamitan at training para sa mga personnel ng PSC. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuhos ang pagbati para sa singer na si Carol Banawa. Ang iingatan ka hitmaker kasi nagtapos na sa kanyang master's degree in nursing. At heto naman ang good news para sa fans ng hit children's TV show na Sesame Street. Yan ay dahil ang mga karakter dito gaya na Elmo, Big Bird, Cookie Monster mapapanood na rin sa Netflix soon. Yan at iba pang the better news sa mundo ng showbiz. Tutukan sa aking report. Panibagong academic achievement ang nakamit ng singer na si Carol Banawa. Ang mga awit nagtapos na sa kanyang Master of Science in Nursing Family Nurse Practitioner degree sa St. Joseph's College of Maine sa Amerika. Kwento ng iingatan ka hitmaker, 2 dekada nang nakalipas o 2005 mula nang kanyang simulan ang nursing journey sa Arizona bilang Certified Nurse Aide. Diyan niya birong hirap nito ng simula ng master's degree noong pandemic kasabay pa ng kanya noong pagbubuntis. Kaya naman ang singer, labis ang pasalamat sa kanyang support system. Special mention ang mister na si Ryan Crisostomo, mga anak at kanyang ina. Sa huli, mensaheng nito sa kanyang followers, dreams take time, sacrifice and faith, but they are worth it. Magulita na taong 2003 nang manirahan si Carol Banawa sa Amerika. Samantala, sa iba pang balita, mapapanood na rin soon sa Netflix ang hit children's TV show na Sesame Street. Batay sa anunsyo, abangan ng new Reimagine 56th season at plus 90 hours of previous episodes sa kanilang ilalabas worldwide later this year. Inanunsyo ito ilang buwan matapos mapaulat na hindi na nag-renew ang Warner Bros. Discovery ng kanilang kontrata sa hit TV show.
Kung matatandaan, November taong 1969 nang unang napanood ang Sesame Street. At sa mundo naman ng K-pop, magbabalik Pinas sa Hulyo ang Girls' Generation member na si Tiffany Young. Ang South Korean singer dadalhin sa bansa ang kanyang Here For You fan concert sa July 27 sa Samsung Hall ng SM Aura Premiere sa Taguig. Magunita na bukod sa pagiging K-idol, sumabak na nito sa pag-arte ng mapanood sa Korean drama na Reborn Rich Year 2022, habang last year lang kasama rin ito sa seryeng Uncle Sam's Sick. Sa ngayon, wala pang ilabas na detalye pagdating sa seat plan, fan benefits at prices ng Here For You fan concert ni Tiffany. At yan ang mga balitang hashtag Pampag-Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating live streamers sa website, palagi lang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid ay good vibes, i-comment nyo lang po yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang umiti at maging masaya, kaya naman huwag mo nang ipagkait sa iba. Hashtag Good Vibes lang, ito ang The Better News. Ako po si Angelica Cosme para sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.